4, 3, 2, 1. Nais ko sanang buksan niyo ang inyong banal na kasulatan sa aklat ng unang mga hari. Pangkat 17. At babasahin ko sa inyo ang kapangyarihan ng salita. Amen. Ang salita pong ito ay buhat sa isang lingkod ng Panginoon na nagsabi ng mga makapangyarihang mga bagay na nakapagtataka kung bakit gagamitin ang lalaking ito na wala namang magandang damit. Hindi alam kung saan nag-aral. Pero ang kanyang pinanghawakan ay ang salita ng Diyos. Sa 1 Kings chapter 17, ang sabi dito, and Elijah the Tishbite, sabi dito, the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be a dew nor rain these years, except at my word. Then the word of the Lord came to him, saying, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you. Amen. Verse 5 po, so he went and did everything, or did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. On verse 7, it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord, let's say together, the word of the Lord, salamat po, came to him saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, please, bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, please, bring me a morsel of bread in your hand. And so she said, as the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in the jar.
And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear. Let's say together, do not fear. Let's say together, I will not fear. Amen. Salamat po. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first. Bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. Wow! Napakaganda po ng salita ng Diyos dito. Una, nagsimula ayon sa salita ni Elias. Sabi niya rito, there shall not be a dew nor rain these years except at my word. Kaninong salita ito? Salita ni Elias. Mga kapatid, nais ko sanang hamunin kayo na kayo ay huwag nang magsalita ng mga maling bagay. Amen. Huwag na kayo magmumura. Kung kayo man ay nagmumura. Huwag na rin kayo magsasalita ng mga salitang malas. Ha? Huwag na rin kayo magsasalita ng salitang swerte. Wala po niyan. Amen. Salita ng Diyos. Yan po ay sa mga taong namumuhay ayon sa sanglibutan. Pagka kayo ay namuhay ayon sa pangako ng Diyos, ang buhay nyo ay babaguhin. Dapat unang mabago sa atin ang ating mga pagsasalita, sapagkat ang salita natin ay may buhay o kamatayan. Sabi nga ng salita ng Diyos, there is power. Let's say together, power. Ulitin natin, power. On the tongue. There is power of life and death in the tongue. Ibig sabihin nun, pagka ginamit mo ang iyong pananalita, sama-sama, makamamatay yan. Pag ginamit mo ang iyong salita para sa kabubuhay, magbibigay ng buhay yan. Naniniwala po ba kayo? Ako'y naniniwala ng ating buhay ay nakasalalay kung ano ang ating declaration. Nandun po ba kayo sa Campus Revolution nitong kahapon? Taas nyo nga inyong kamay kung sino dumating doon. Wow, marami kayo. Si Bishop ay nagsalita tungkol sa hinaharap ng ating bansang Pilipinas. Dahil gusto natin itong mabago. Kaya sabi dito, yung statement ni Pastor Greco Belhica, palit ng lahat. Amen. Change it all. Remove them all. Yun yung mga politiko na mga bulok. Tawag nga dito, buhaya. Ha? Tawag nga dito, yung mga taong kinukuha, inaangkin ang mga pananalapi ng ating bansa. Amen. Sino ba sa inyo ang gustong mabago ang Pilipinas? Oh, ang hina naman ang kami nyo. Sino sa inyo ang gustong mabago ang Pilipinas? Amen. Isa sa mga nabanggit ng ating pastor ay ito. Hindi niya inaasahan na ganito kadali ang pagbabagong gagawin ng Panginoon. Dahil si Bishop, nangungusap talaga yan ng ating hinaharap. Pag nabago na yon, kayo ang papalit dun sa mga politiko. Amen. Sabi niya, hindi ko akalain na mas mapapadali. Dati iniisip niya mga henerasyon. Ngayon, kayong mga attorney, mga doktor, mga businessmen, kayong mga entrepreneurs, kayong mga inventor, kayo ang papalit sa mga politikong to. Amen. Alam nyo, napakahalaga na maunawaan natin to. Pag hindi ho, wala tayong hinaharap na mabuti. Kami ho, sa aming buhay sa Amerika, ang aming mga iglesia ay walang prophetic word. Nabalitaan nyo na ang aming Supreme Court, sa siyam, bumoto ang 5 na nagsabi na okay na ang same-sex marriage. Alam nyo kung bakit?
mahina ang simbahan. Walang nagsasalita. Walang naninindigan na dapat tumayo. Kaya yung mahina ang iglesia. Alam niyo ba, ng iglesia at ang mga pastor ay siyang konsensya ng ating bayan. Amen. The pastors and the churches is the conscience of our nation. Pag nawala po yan, wala na pong konsensya ang bansa. Yan ang nangyayari sa Amerika ngayon. Ngunit, nung mga panahong yun, may isang tumayo na ang pangalan niya ay si Elias at ang sabi, ayon sa aking salita. Alam niyo kung bakit siya nagsalita ng ganoon? Siya ay naninindigan ayon sa pangako ng Diyos. Ang buhay na salita ng Diyos ay pinanghawakan niya, hindi siya natakot. Hindi niya iniwan. At hindi niya binaliwala. Ang sabi dito, nang sabihin ng Panginoon sa kanya na lumakad ka papuntang silangan, magtago ka doon sa batis ng Cherit na dumadaloy papunta sa Ilog Jordan. Siya'y dumako doon at siya'y nagtago. At ang Panginoon nagsabi sa kanya na siya'y pakakainin ng mga ibon. Alam nyo, ngayon lang nangyari ito. Walang nasulat sa banal na kasulatan na pinakain sila ng ibon. Tangi ho si Elias. Di ba katakata kayo? Alam niyo ginawa niya? Lumakad siya. Naghintay siya. Sa umaga, may almusal siya. Para bang breakfast sandwich sa McDonald's. Amen. Sino ba sa inyo kumain sa McDo ngayon? Ayun. Egg, ham, bacon, and cheese sandwich. Ayan sa umaga. Sa gabi naman, mayroong karne. Yung tinatawag nating quarter pounder. Ang Diyos ay nag-supply kay Elias hanggang matuyo ang batis. At ang sabi sa kanya, umalis ka na dyan. Sumunod naman si Elias. At ang pinuntahan niya, ang sabi ng Panginoon, ay pumunta ka doon sa Sarephat. Ayon sa salita ng Diyos, siya'y sumusunod. At ang sabi dito, pumunta ka doon sa teritoryo ng Sidon at doon ka na tumira. At yun ang ganyang ginawa. Ang sabi pa ng Panginoon, ako ay nag-utos sa isang balo, yung babaeng wala ng asawa. At siya ang magbibigay ng pangailangan mo. Kaya siya'y tumayo, nagpunta sa Sarephat at nakita niya ang babaeng ito sa may pintuan, sa gate ng bayan. At nandoon, yung babaeng ito ay nangangahoy, pumipick up ng mga sanga ng kahoy. At tinawag niya siya, babae, halika rito. Bigyan mo nga ako ng tubig para may mainom. At nang siya ay papalakad na, sinabi ni Elias, bigyan mo rin ako ng tinapay na nasa iyong mga kamay at ako'y kakain. Sabi ng babae, hanggat buhay ang Diyos, wala akong tinapay, kundi isang dakot ng harina. Ito'y nasa isang sisidlan at munting natitirang langis sa sisidlan. At sabi niya, eto, tingnan mo. Kumuha na nga ako ng panggatong. At pag pumasok na ako, wala, lulutuin ko lang to para nang sa ganon, kainin naming mag-ina at handa na kaming mamatay. Pero si Elias ay makulit. Amen. Sabi ni Elias, huwag kang matakot. Gawin mo, humayo ka at gawin mo ang sinabi ko sa iyo. Gumawa ka ng munting tinapay para sa iyong sarili. Gawin mo muna ito sa akin at pagkatapos gawin mo ito sa iyong sarili at sa iyong anak. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ating Diyos ng Israel, na hindi ka mauubusan ng tinatawag na harina. At ikaw ay hindi matutuyuan ng langis hanggang sa Panginoon ay magpadala ng ulan sa lupa, sa mundo.
Mga kapatid, makikita nyo isang lalaking ito na makulit. Alam niyo kung bakit siya makulit? Meron siyang salita. Amen. Saan galing yung salitang yon? Hindi lang sa kanyang puso. Iti galing sa Panginoon. Ngayon, tatanungin ko kayo, pag nangusap ba Panginoon sa buhay niyo, pinangahawakan niyo? Alam niyo, mga dakilang lalaki na ginamit ng Panginoon ay nagpatuloy na paulit-ulitin ng mga salitang ito, tulad ni Moises. Si Moises, isa sa lamang ang salita niya kay Paraon. Let my people go. Ayan. Magkakaroon ng isang peste, babalik na naman, patatawag siya ni Paraon. Alisin mo itong pesteng to. Isa uli ang gagawin ni Moises. Let my people go. Palayain mo ang aking bansa, ang aking mga tao. Hindi nagbago ang statement ni Moises. Kasi yun ang revelation ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Si Jose. Alam niyo kung bakit 2 ulit niyang binanggit ang kanyang pangarap sa buhay at paulit-ulit pa na lalo niyang ginawa na kinaisan ng kanyang mga kapatid, lalong nainis sa kanya. Alam niyo kung bakit yun ay revelation ng Panginoon, pahayag ng Diyos. Tayong mga magulang, marami tayong narinig na mga mali sa ating mga ninuno. Di ba? Mahirap lang kami. Talaga maghihirap ka, ha? Madalas yung naririnig yan kay Bishop. Alam mo naman, ang buhay, sangkaig, santo ka. Sino nakarinig ng mga salitang yan? Magsabi kayo ng amen. Alam mo naman dito, walang kapag-apag-asa. Hindi pa ako napupunta sa abroad. Ha? Alam niyo, ang yaman nandito sa Pilipinas. Sabihin mo nga sa kapatid mo, ang yaman nandito sa Pilipinas. Nung sumabit nga ho kay Pastor Oriel, kay Bishop, sabi niya, Pastor, halika rito. Lalakad tayo. Alam niyo ba, dinala ako niyan sa Magallanes kasama si June at siyang sabi, ayun, mimit natin yung multimillionaire dito. Amen. Alam niyo, habang naghahangat ako dyan, marami kong nakikita ng mga mayayamang tao. Kaya huwag kayong lalayo kay Bishop. Amen. Sino ba sa inyo gusto maging milyonaryo? Taas niyo kamay niyo. Woo! Ang pangarap niya sa inyo ay magkaroon dito sa sambahan ng Doulos for Christ ng 1,000 multimilyonaryo. Amen. Na yung 1,000 yun, magbibigay ng tigi 1,000,000 para maitayo ang inyong bagong gusali. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Taas mo kamay mo. Sabihin mo, ako yun. Amen. Tama yan. Hindi mawawala ang mahihirap sa iglesyang to sapagkat doon tayo hahango ng mga taong aba at hirap upang mapatunayan na mayroong Diyos na tapat sa kanyang salita. Amen? Sabi nga, pag iningatan mo ang salita ko, ito ay pinagyaman mo sa isip, sa puso at sa iyong kilos at mga gawa. Bibigyan kita ng kapangyarihang makagawa ng yaman. Pangako ng Diyos yun. Pangako ng Diyos yun. Sapagat yan ang pangako ng Diyos na ibinigay ng mga salita sa babaeng ito na balo. Walang kapag-apag-asa. Noong mga panahon yun, pagka ikaw balo, wala kang ikabubuhay dahil ang tao dito ay agrarian, mga magsasaka. Pagka wala kang anak na lalaki, na malaki na, patay ka. May peste pa. May famine pa. Kaya itong babaeng ito ay nagsabi na handa na kaming mamatay. Alam niyo, pagka walang nagsasalita ng may buhay at makapangyarihang salita sa inyo, ganyan ang salita niyo. Handa na akong matepo. Walang pag-asa. Yan ay sa mga taong walang mga mabuting salita na natanggap sa Diyos. Kaya ito, ano nangyari? Sumunod.
Ang ating pagsunod ay siyang ating dakilang gantimpala. Mga kapatid, marami na sa inyo ang nahango sa kahirapan. Sa gutom, kawalan, may darating pang himala. Amen. Kaya yun, nung makakain na yung pastor, yung lalaki ng Diyos, sabi niya, o ikaw naman, magluto kayo mag-ina. Ayun. Nung hawakan niya ang sisidlan ng harina, woo! Puno! Kukuha ng langis sa isang lalagyan, woo! Puno! At hindi na natuyo. Ganyang kabuti ang Diyos pag tayo'y tumawag sa Kanya at nadagan sa Kanyang salita. Ang babae nabuhay. At ang nangyari, tumagal pa sila hanggang dumating ang ulan. Alam nyo, itong balong ito, makikita nyo na hindi niya pinuri, pinasalamatan, man lamang ang lalaki ng Diyos. Basahin niyo po, makikita niyo. Pinakain, umunlad, at nakasurvive sa famine, sa kahirapan. Alam niyo, hindi ni-recognize yung ginamit ng Panginoon para mabuhay silang mag-ina. Kaya ang Panginoon nagdala ng problema. Ano din nalang problema ng Panginoon? Una, nagkasakit ang kanyang anak. Namatay. Ang sinisi pa ay ang lingkod ng Panginoon. Sabi dito, what have I to do with you, O man of God? Sa verse 18. Have you come to bring my sin to remembrance and to kill my son? Ito yung mga tao na pinagpala ng Diyos, ngunit walang pagsisisi. Kayo, pagpapalain kayo ng Panginoon, maski baluktot ang buhay niyo. Pero darating ang Panginoon, ang Diyos ay kikilos para to put your life in order. Diyan papasok ang discipleship. Amen. Sabihin nga natin to, sabay-sabay tayo, I need to be a disciple. Ilakas natin, I need to be a disciple. Yung discipleship, it puts our lives in order. Makikita nyo rito sa babae, walang pananampalataya sa Diyos ni Elias. Mabait nun si Elias. Ano ginawa niya? Asan ang anak mo? Nung makita, ayun, binuhat, dinala sa kwarto. At ipinanalangin niya. Mukha sa mukha, katawan sa katawan, nakaibabaw si Elias. At tumawag sa Panginoon na buhayin ng kanyang anak. Alam niyo ba ang nangyari? Bumaba si Elias. At pagbaba niya, kasama ang bata, na anak ng balong ito at siya ay buhay. Palakpakan natin ang Diyos na siyang nagbibigay buhay sa atin. Amen! Yan ang ating Diyos na ang mga patay nating nakaraan na hindi na dapat mabuhay ay ayusin niya. Amen? At dito, iniwan ng babaeng ito ang kanyang kawalan ng pagpapasalamat, mga tanong sa Panginoong Diyos, pag-aalinlangan sa lalaki ng Panginoon. Ayun. At sabi nga niya, O Lord, my God, na ipanalangin ni Elias. At ang Panginoon ay nakinig sa Panginoon. At nais kong bumalik kayo sa talatang 24. Now, by this I know that you are the man of God, and that the word of the Lord is in your mouth, and your mouth is the truth. Amen. In your mouth is the truth. Alam niyo, kaya dapat tayong makinig ng salita ng Diyos sa ating mga pastor, sa ating mga pangulo, sa inyong mga cell leaders, sapagkat ang bibig nila ay nagsasalita ng buhay. Alam niyo, isa sa buhay na naranasan ko, ayoko nang magmura. Ayoko nang manlait ng tao. Lumaki ho ako dyan Sabi ko nga, nung lumalaki na ako at baguhin na ako ng Panginoon, hindi ko tutularan ng aking ama na mahusay manglait. Ha? Kung ano-anong mapapait na salita, lumalabas yan.
Sabi ko, ayoko na. Dahil binago na ako ng Panginoon at meron na akong bagong ama. At sa buhay ko, nung iwanan ko ho yun, talagang nalinis ang buhay ko. Nalinis ang buhay ko. Mga kapatid, meron tayong mga dapat paniwalaang mga tao sa ating buhay na magsasalita kung ano ang ating hinaharap. Isa ho sa mga paboritong quotation ko ay si Charles Kettering. Kinote siya ni John Maxwell. Tinanong daw si Charles Kettering, Charles, bakit lagi mo na lang sinasabi ang hinaharap? Why are you talking about the future many times? Sabi niya, why not? Because that's where I'm going to live. Amen. Bakit hindi? Diyan ako mamumuhay sa hinaharap. Kung kayo, nabubuhay kayo sa nakaraan, hindi kayo makararating sa inyong kinabukasan. Kaya kalimutan na natin ang ating mga kahirapan. Amen? Huwag na nating sabihin, alam mo, galing ako sa tondo. Lumaki ko sa squatter. Ha? Ang aming buhay, nung kami lumalaki, talagang halos squatter kami. Wala kaming makain. Talaga namang hirap. Pero ang Diyos, sabi niya, pagpapalain kita. Pinanghawakan namin yan. At kami umunlad. Amen? Amen? Ano ang mga pangarap ng Diyos na nailahad sa inyong buhay na inyong pangahawakan? Meron ba kayong dream book? Meron ba kayong goal sa buhay? Panghawakan niyo at sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, hindi ito ang buhay ko, mas malaki pa rito. Alam niyo, si David Yonggi Cho, nung siya nagsisimula pa ng kanyang simbahan, alam niyo ba? Hirap na hirap na hirap. Dahil yung kanyang simbahan ay nasa squatter. Kaya ang mag-asawang ito ay nag-usap. Di tayo makabayad, wala tayong natitipon, wala tayong magastos, wala tayong mabuting inaasahan, nagpapastor pa tayo. Eh sabi nung kanyang asawa, ano balak mong gawin? O sige. Ayun, nag-usap sila. Napag-usapan nila na bumili sila ng lottery tickets. Sino ba sa inyo bumibili ng lottery dito? Baka tumataya pa kayo. Mali ho yan. Nanalangin sila. Panginoon, manalo sana kami. Amen. Eh yun, alam nangyari, normal, talo. Sino ho ba sa inyo ang nanalo ng lottery dito? Taas nyo nga inyong kamay. Alam nyo, meron akong nagsisimba sa akin, na nagsisimula pa lottery sa Virginia. Alam nyo? Lumalapit sa harap. Sabi mo naman, Pastor, panalangin mo ako na tumama sa lottery. Baka may prayer request na ganyan kay Bishop. Talagang lumapit sa akin. Hindi lang minsanan, pangalawa. Sabi ko, alam mo, hindi ako naniniwala sa lottery. Pero ipapanalangin ko na pagpalain ka. Ang gulo kasi ng buhay lasenggo, sugarol. Kaya yun. Pero sabi ko, magbago ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Eh, tumama po ka mo sa lottery. $7 million. 230,000 every year yun. Alam nyo, nung manalo ng lottery yun, di ko na nakita. Pag nakikita ako, nagtatago. Walang ibinigay sa simbahan. Walang ikapo. Kaya alam nyo nangyari? Naggulo buhay. Yung kanyang asawa, nagalit sa kanya. Binili niya ng bahay. Kanyang ina, binili niya ng bahay. Eh nakita ng babae. Eh dinimanda po ka mo ng asawa. Ayun, nag-divorce. Yung bahay, kinuha sa kanya. Mga sasakyan, kinuha sa kanya. Eh may nakuhang mahusay na abogado itong babae. Talagang nilabanan, kinuha ang makukuha.
At kinuha pa yung maiiwan sa kanya. Yun, pinakasalan yung babae. Alam niyo ba, nagsimula ang kanyang problema, taon-taon magbuhat nun. Yung kanyang child support, hindi niya mabayaran. Yung iba binabayad sa mga anak para mabuhay. At yung asawa, kumuha pa ng maibabayad sa kanya dahil nahuli sa pangangalo niya. Yun ang tinatawag naming alimony. Money ho yun. Kaya yun, naiwan sa kanya ang isang lumang bahay. Alam nyo, last year, yung nakaraang taon, nakakulong. Nakakulong. At tapos, in-interview ng aming periodiko. Nakasulat doon, front page, sana hindi na ako nanalo ng lottery. Oh. Nito lang hong nakaraang buwan, nakita namin, nakalabas na sa kulungan. Pero alam nyo, walang trabaho. Pag hindi nakabayad uli ng kanyang child support yun, makukulong uli yun. Babalik na naman sa bilangguan yun. Ako nalulungkot. Ano niyo kung bakit? Walang salita ng Diyos sa buhay niya. Hindi ko na pinaalala. Alam mo ba, ikaw, nung bago ka manalo ng lottery, humingi ka ng panalangin sa akin na ikaw ay, magbibigay at tutulong sa simbahan. Hindi namin kailangan yung mga taong yun. Nakapagtayo ho kami ng multi-million-dollar na building na wala siya. Amen. Kaya kayong tumatayaan ng lottery, huwag niyong gagawin yan. Bumalik tayo kay Pastor David Yonggit-Chow. Nalungkot yung mag-asawa. Sabi niya, Panginoon, paano buhay namin? Sabi niya, nakaupo siya dun sa bus. Sabi niya ng Panginoon, tumilang niya. Nakita niya yung magandang building. Alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? Nakita mo yan? Ang sabi ni Pastor David, ibibigay mo ba sa akin yan? Sumagot ang Panginoon. Amen! Ibibigay ko sa iyo. Naniwala siya. Alam niyo, nakuha nila yung building na yon. At yung huling building na itinayo nila ay worth $300 million. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! At ngayon, nasa Guinness Book of World Record si Pastor David Yonggit-Chow na siya ang may pinakamaraming multimilyonaryo. Dolyares ho ito, hindi Korean won, sa buong mundo. Meron siyang 1,400 na multimilyonaryo. Sino kaya ang susunod na simbahan doon? Dulos ba? Amen! Sabihin mo, kami yun! Amen! Bakit? Nanangan siya sa salita na buhat sa Diyos. Mga kapatid, panahon na hindi lamang para mabago ang ating mga iglesia, kundi ang ating bansang Pilipinas. Amen! Tahimik kayo. Sabihin natin ito, Amen! Sapagat ang Diyos ay hindi humahamak ng munting simula. Makinig tayo sa lalaki ng Diyos. Amen. Si Pastor Oriel. Ibinigay siya sa inyo at siya ikaloob sa inyo. Uunlad tayong lahat. Maaabot natin ang pangarap ng ating buhay. Amen. Alam niyo, yan ang buhay namin. Merong isang lalaki, tatapusin ko ito, na lumaki siya sa Kansas City, Missouri. Ang lalaking ito ay mahusay mag-drawing, mahusay mag-sketch. Ang nangyari, libro-libro na ang nagawa niyang mga sketches. Ang ginagawa niya, paulit-ulit niyang ginagawa at pagkatapos pinadadala sa mga periodiko. Sa mga babasahin ba?
At nagsasabi, baka po pwedeng tingnan nyo ang aking mga drawings. Maisalin nyo sa cartoon section. Mabuti naman, maraming sumasagot at sabi, naku, pasensya ka na. Hindi namin tatanggapin yung itong mga naisalarawan mo. Itong mga cartoons mo ay hindi maganda. Hindi na papanahon. Paulit-ulit. Pero hindi siya tumigil sa pagdodrawing, sa pagsusketch. Naubusan ng pera. Wala nang magawa. Sabi niya, wala na akong maisusustento sa buhay ko. Kumatok sa isang simbahan ng Baptist. Sabi sa pastor, pwede bang tulungan mo ako? O sige, dito ka muna. Wala akong titiran O dito ka muna. Binigyan ng munting kwarto. Kaya yun, pinapanik dun sa kwarto. Naglinis. Ang daming daga. Pati yung mga daga, nilinis. At doon, pinakain siya ng pastor. Minahal ng pastor. At pagkatapos, alam nyo, mayroong isang tumanggap sa kanyang periodiko. Pumunta ka nga dito. Pakita mo kung ikaw nga gumagawa nito. Ayun, tinignan lang. Alam nyo, tinanggap siya. Inilagay ang kanyang mga sketches and drawings sa isang cartoon section. Pumutok. Una, binibigyan siya ng mga mumunting kinikita. Nung makita ng ibang mga periodiko na totoo pala, popular. Alam nyo, pinagkukuha ang kanyang mga sinulat at mga dinrawing, mga sketches. Alam nyo ba kung sino yung lalaking yon? Sino? Si Walt Disney. Alam nyo kung sino may-ari ng 90% ng Orlando, Florida? Si Walt Disney. Pag kayo, tumira kayo sa Orlando, bibigyan lang kayo ng 50-year lease. At pagkatapos yun, pag-aari nyo, hindi na sa inyo, sa kanya na yun. Pag kayo, may salita ang Diyos sa buhay nyo, panghawakan nyo. Amen? Kung wala yung Baptist pastor na yun, nagsalita ng buhay kay Walt Disney, wala tayong Disneyland, wala tayong Disney World. Amen. Ngayong Agosto, pupunta ho kami sa Disneyland. Sa Florida, dito sa Orlando. Bibisita po kami. Isa to sa the most wonderful place in the world. Alam ko, marami sa inyo gustong pumunta sa Disneyland. Taas nyo ang gustong pumunta sa Disneyland. Makita nyo si Mickey at si Minnie. Amen. Panghawakan nyo ang pangako ng Diyos sa inyo, yung salita niya. At di kayo mapapahiya. Tumayo nga po kayo. Sa buhay nating mga lingkod ng Panginoon, mga anak tayo ng Diyos, bigyan natin ng parangal yung mga taong binigay ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen! Tularan natin tong si Elias dahil kasi pag si Bishop, nangarap yan dahil nangusap na Panginoon. Kahit na ano hingin yan sa atin, ibigay nyo. Amen? Halimbawa, Pastor, nagnegosyo ako, nalugi ko, may utang pa akong 8 milyon. Kano utang mo? Tatanungin ka ni Bishop. 10 milyon. Magkano pera mo? 2 milyon. Tulad ni Elias, baka hingin kayo ng, ibigyan mo na lang sa akin yung 2 milyon. Bahala na Diyos sa'yo. Without mercy, iyang si Elias. Pero dahil may word siya ng Panginoon, iniligtas ang buhay ng mag-ina. Amen? O baka naman kayo, may utang pa kayo sa inyong renta. Pastor, hindi pa ako nakakabayad ng renta ko. Magkano renta mo? 1,000. Magkano pera mo? Kung kulang ka pa, 200. Pag hiningi ni Bishop, ibigay nyo kay Bishop. Amen? Tahimik kayo. Alam niyo kung bakit? Pag sinabi niyang pagpapalain ka ng Panginoon, panghawakan niyo.
Amen. Sapagkat yan nangungusap sa buhay niyo. Ang babaeng ito ay pinanghawakan ang salita ng Diyos. Hindi sapagkat pinagpala at binuhay siya, kundi namatay ang kanyang anak at binalik muli upang mabuhay. Ganyang kapangyarihan ng mga lingkod ng Panginoon. Panghawakan natin to at hindi tayo mapapahiya. Sino sa inyo naniniwala na may pangako ang Diyos sa buhay niyo? Itaas niyo ang inyong kamay. Itaas niyo nga. Huwag niyo ibababa. Mananalangin tayo. Nais kong sumunod kayo sa akin sa panalangin at sabihin, Panginoon, narito ang aking buhay. Iniaalay ko sa iyo. Nangusap ka na. Napakinggan kita. Tinatanggap ko ang mga hamon mo sa aking buhay. Tulungan mo ako na sumunod. Nais ko na lubos na makasunod. Maunawaan ang lalaki ng Diyos na ibinigay mo sa aking buhay upang ang aking buhay ay makakita ng mabubuti mong gawa. Mahango sa takot sa anumang alalahanin na magtataas sa aking buhay sa makapangyarihang buhay na inilaan mo. Tinatanggap ko ang iyong pangako, ang iyong mga salita, ang iyong mga kapahayagan na magbuhat ngayon. Bago na ako. Ito ang aking pananampalataya at magiging buhay sa harap mo. Sa pangalan ni Jesucristo, na aking Panginoon. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen.